Noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid, at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, mayroon pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under-desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaibayong pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ng karamihan po sila, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun Kinontra pa ng ahas Ginoong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan Kasi po, sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun
Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you.